Okay? Welcome to Kitty Super Tarot Channel! Ang ating pong topic ngayon ay ano ang iniisip ng mga nakapaligid sa'yo. So, ang energy po natin ay maaaring magbago. Ito po yung fluid, pati po yung timeless reading din po ito. And kunin lang po ninyo kung ano po yung makaka-resonate sa inyo sa reading na ito. Dahil hindi naman po lahat ng laman ng reading na ito is about sa inyo kasi ito nga po ay collective reading. And today, meron po tayong 3 groups. Use your intuition po sa pagpili. This is group 1. Yes, this is group 1. Group 2. Yan. And group 3. Okay. Pakikilike na lang po ng ating mga videos. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel ni Miss Kitty, make sure to hit the subscribe button and also the notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos kung meron po Okay, starts na po natin yung kay pile 1. Okay, pile 1. Hello. Ito po yung napili mong group. Anong kulay nito? Orange ba to? Pumelo. Ayan ko. Okay, ito po yung pen na napili mo and ito po yung card. So, welcome po sa iyo napiling pile. Katulad po sa title ng video, aalamin natin yung mga taong, iniisip ng mga taong nakapaligid po sa inyo. Ito yung mga taong maaaring nakakasalumuha mo, kilala man or hindi. Pwede rin pile 1, mga kapitbahay mo ito. Basta pile 1 ha, kunin lang po ninyo yung makaka-resonate sa inyo dito. Yung talagang feel nyo na para sa inyo. Okay, start na po natin reading mo. Ilalatag ko muna po yung mga cards. Ace of Swords. Okay. King of Wands. Queen of Cups. Parang partner sila, no? Pero wants to cups tong isa. Siguro merong fire or water sign. Alin man sa inyo to? Parang lovers yata to. Okay. 4 of Wands. Home. 5 of Wands. Conflict. Okay. Pero titingnan pa rin natin po kung ano ito. Kita nyo dito, yung sa horses. Yung lalaki, parang itong isa, tas yung babae, yung Queen of Cups itong isa. Siguro, tungkol ito sa inyo ng partner mo, yung iniisip nila, may asawa ka siguro. Okay, meron tayo ditong trap, mask, introvert, anchor, and moon. Kinuha ko rin po kasi yung, lagay na lang natin dito sa taas, yung sa bottom of the deck. Okay, yung 10 of Pentacles. Ay, hindi pala kita. 10 of Pentacles, robbery, and mice. Okay, ayusin ko lang po ha, bago natin start yung reading mo. Pile 1. Okay. Oh. Okay. Talaga siya kita. Yan na lang. Nakabaliktad. Ayaw. Mice. Okay, pile 1. Yung mga numbers na nandito are 78, 24, 66, 35, 32, 23, and 59. Pwede natin pag-plus. Kayo na pong bahala dyan. Kung pwedeng ito, 8, 5, 5, 5. 5, 5. Diba yung 5 is lagi siya sa changes. 6, 6. Mari nakita po kayo ng mga ganong repeating numbers, angel numbers. Hanapin nyo na lang po sa Google. Google nyo na lang kung anong meaning. Okay. Okay, pile 1. Based dito sa cards mo, maaring pinag-usapan ng mga taong nakapaligid sa'yo ay about sa bagay na talagang napaka-importante sa'yo. Maaring ito ay tungkol sa relasyon mo. Yun nga, okay.
pwede rin sa work mo, trabaho. Ito ay tungkol sa bagay na pinaglalaanan mo ng tiyaga at oras mo. Kung sa pamilya mo ito pile 1 o sa relasyon na meron ka, iniisip nila na may conflict kang dinaranas dahil dito. Maybe nagkakatalo kayo ng pamilya mo o ng partner mo or ng karelasyon mo na ito. Kung sino man ito, I see here na merong communication dito pile 1. Siguro, dinadaan nyo sa may sa usapan itong di pagkakaintindihan ninyo. Wala naman akong nakikitang may nag-cheat dito pile 1, Wala naman kasi, wala naman din yung 7 of Swords at saka yung 3 of Swords. Which is parang na heartbroken, sa tingin ko lang, siguro may miscommunication lang dito, kayo, pile 1. Siguro di kayo nagkakausap ng maayos. Kung mapapansin mo, pile 1, meron ditong 2 person, nabanggit ko nga kanina, di ba? Ito rin, sa 4 of Wands. Itong 2 person na ito, si King of Wands and si Queen of Cups. Maring isa sa inyo, fire sign, tapos yung isa water sign. Okay, yung mga fire sign natin. Halimbawa, Leo, Sagittarius, Aries, tapos water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ikaw na yung umalam kung yun yung isa sa sign mo, Pero kung wala man doon, basta resonate sa'yo, para sa'yo itong reading na ito. Maring yung iba sa inyo talaga dito, may pamilya na. Karamihan sa inyo, pile 1, iniisip nila kung ano ba yung talagang meron dito sa pamilya mong ito. O dito sa relationship mo. Karamihan siguro sa inyo, pile 1, talagang maaaring napaka-private person. Ramdam ko dito. Pribadong tao ka, hindi mahilig mag-share. Kung magse-share ka, pili lang yung pinapakita mo sa iba o kaya sa social medias mo. I have a feeling here, pile 1, na inaabang-abangan nila kung ano yung ipopost mo o kaya naman ay kung ano ang mababalitaan nila tungkol sa'yo. Yon, inaabangan talaga nila, Chismis nga naman. Pakiramdam ko kasi dito, pile 1, parang may secrecy talaga. At dahil sa wala silang gaanong alam sa buhay mo, mas napapaisip sila, mas curious sila kung ano ba talagang meron sa iyong buhay o sa iyong relasyon. Maaari din ito ay sa blessings na meron ka. Yung nakukuha mo kasi meron tayo ditong 10 of Pentacles din. So, money ito I feel her, pile 1, na parang hindi na nila mahagip o hindi nila ma-pinpoint kung ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo, kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari sa'yo behind closed doors. Pile 1, pakiramdam ko, maraming tao ang laman ng isipan ay ikaw. Meron sa inyo dito na talagang inaabangan ng tao Iba siguro sa inyo, kilala sa social media. I feel here na iba-iba yung reactions na nararamdaman nila sa iyo, pile 1. Iniisip nila na parang careful ka sa galaw mo, sa pinopost mo, sa ipinapakita mo, sa mga sinasabi mo. Sa tingin ko talaga dito, iniisip nila yung tungkol sa stability ng buhay mo. Finances man ito, love or career. Tapos meron pa tayo ditong anchor yung tungkol sa mga bagay na ito ay yung gusto nilang malaman, pile 1. They wanna know kung maayos ba talaga kayo ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo. At itong pamilya mo. Basta pile 1, kung ano makaka-resonate sa inyo, parang pile 1, they want na magkaroon ng clarity dun sa nagiging tanong nila tungkol sa'yo. Kasi ito mo, parang mystery, diba? Pamisteryoso.
Yung iba sa inyo dito talagang gusto pa nilang makipag-usap sa iyo eh. Kasi parang pamisteryoso ka yata ngayon, pile 1. Siguro nagiging maingat ka lang talaga ngayon. Maaring iba sa kanila, nagugulat na lang na nasa ganung point ka na pala ng iyong buhay. If you know what I mean, pile 1. Pakiramdam ko talaga dito, pile 1, curious sila sa kung kumusta na ba ang relationships mo, money, and career. Hindi ka man ganun ka ma-post, ramdam nila na may something na ginagawa ka which is helping you to level up. Ito man, pile 1, ay sa pananalapi, maaari di sa love life mo. Ramdam ko rin dito na talagang, yung iba sa inyo dito na-judge ng ibang tao. Sa tingin ko, pile 1, kung hindi ka palaging ma-post or hindi ka palaging ma-post sa social media, kung saan man ito, yung focus mo talaga nasa sarili mo muna. Nasa bag mo. Bag, yung pera, kung paano ka magiging mas stable yung pamumuhay mo, yung finances mo, yung ganon. O kaya naman nasa family mo. Doon ka nakafocus. Ramdam ko dito yung iba sa kanila, may konting jealousy. Siguro ay may naiinggit. O talagang kinaiinggitan lang talaga kayo lagi. Parang feel nila siguro napaka-unfair na nakukuha mo yung mabuti sa'yo, yung nakakabuti sa'yo, yung mga gusto mo. Kung tatanungin mo ako kung sino-sino yung mga taong ito, maaari din naman kamag-anak mo rin ito, kaibigan mo noon, or isang person sa buhay mo na hindi consistent sa pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Okay, pile 1, kukuha ko ng cards para ng ilan lang, ng ilan cards na parang tungkol sa kanila or kung sino to mga taong ito, or maaari din namang sign mo ito. Nasaan na yun? Dito muna tayo siguro sa Zodiac Oracle. Okay. Anong sign? Kuha lang ako siguro ng mga 5. Pero kung wala dito yung sign mo, kung naka-resonate naman sa ito, kung feel mo para sa'yo talaga to, sa'yo to, pile 1. Kung hindi ka naman naka-resonate sa pile 1, try mong pumunta sa ibang group. Okay. Walang tayo ng 5. May Scorpio. Diba? Ang mga Scorpio, private yan private person. People. Fire sign. Sabi ko na sa inyo kanina, alam nyo naman po kung ano yung mga fire signs natin. Taurus. Meron pala tayo ditong earth sign. Cancer. And Mercury. Gemini yata to. Air signs. Okay, maaari ding ikaw ay Capricorn or Siya. Kunin ko na yung nasa ilalim. Okay, next naman, bubunot naman tayo dito sa cute na lalagyan. Hindi ko napapakita. Bubunot na lang. Ay, kita pa rin. Kung mapapansin nyo, may numbers din dito. Baka important sa inyo? 8, 23, 2, 4, 10, 15. Sino kaya to? Ito yung mga persons, people na maaaring pinag-uusapan ka. Tingnan natin. Ex-partner. Ay! Nilipad siya. Ex-partner po ito. Ex mo. Your exes. Talagang ex mo to. Pile 1. Wait lang. Patay yung electric fan. Nililipad kasi ng hangin. Okay. Exes mo talaga. Ano to?
Same kayo ng city? Magkapit-bahay lang ba kayo? Same kayo ng subdivision, ng barangay ng ex mo? Bakit ganun? Neighbors! See? Talagang kapit-bahay mo, chinichismis ka. Hindi naman nawawala yan, di ba? Sa kahit saan ka man mapunta. Okay. Cousins. Oh. Ikaw nang umalam. Baka kapit-bahay mo rin tong mga pinsan mo. Sino kayo? Ang kay Paiwan. Ex-husband. Oh, talagang ex talaga eh. Someone's dad. Oh, ama ng iba. Tatay ni ano, tatay ni ganyan. O may letter Y sa name. Grandpa. Ex-partner, ex-husband. Kasi kita mo may conflict, ano? O siguro maaaring napapag-usapan din talaga nila yung naging hiwalayan niyo. Siguro. Tingin nila. Okay, Libra. Tingin nila kayo may kasalanan. Irrelative. O, relative. Plus na. Para kay Paiwan. Okay, may dalawa ako nabunot. Letter J. Fake friend. Friend. Okay. Okay. Pile 1, thank you sa pakikinig sa ating reading. Thank you so much. God bless. Bye.